On this episode of After Scrubs. Grabe! Oh my gosh, parang eto pala yun. Amoy patay na daga. Ano? One round? Walang ligo-ligo, walang palit ng brief. Huwag ka mag-aral sa ganitong branch ng Starbucks kasi mababa ang passing rate dyan. So ang ending, nabasa ka, hindi. Cheers, guys! Cheers to our... Subscriber. Yan. Hi, Thank you. subscribers! Thank you sa mga nag-abang. Thank you sa mga nagbigay ng kanilang mga requests. And welcome sa aming mga bagong subscribers. Thank you so much for supporting us in all platforms, YouTube, Instagram, Facebook, and TikTok. I think we will now proceed to our next topic. And today is March. So, etong March, ano bang naalala natin ngayong March? Etong month kasi na to is marami na nagtitake ng mga kanilang mga long exam. So, nearing na to na end na ng school year. Hindi pa graduation. Yes, yeah. Gusto ko lang siyang pag-usapan kasi gusto ko lang ma-reminisce yung time na we were still students. Oo, maganda yan. Para Yes. nasa tema tayo ng March. So, kayong dalawa ba, alam niyo na from the start, bata pa lang kayo na magme-medicine kayo? I go first, huh? Me, yes, I knew I wanted to be a doctor. With having both parents as doctors, I wasn't forced to be one. It's just that was the only thing I saw growing up. I like what they're doing. They're helping and still they get to still be with me even if they're so busy. And I wanted to be my own boss. That's what my mom and dad would say. You're gonna be your own boss, plus you get to help people. So I guess it works. They inspired me a lot. Ako naman, walang doctor sa family namin. Mm-hmm. So, wala akong guidance what to expect. Ang naging inspiration ko to become a doctor at that time was, nung bata pa kasi ako noon, yung mom ko noon, parati akong dinadala sa pediatrician namin. Yung pedia ko at that time, mataba siyang pedia. Kasi mataba siya. Okay? Sa clinic niya, puro baboy. Baboy yung upuan, baboy yung set, baboy yung doorknob. So, puro baboy. Tapos, she's a very pleasant person. Parang, ay, Claro, what's wrong? Tapos, pero pag nakikita ko siya, parang ang ganda na ng pakiramdam mo. Parang magaling na ako. Doon pala. That time, sabi ko, gusto ko maging ganyan. Gusto ko na kapag nakita ko, parang they will feel good. Gusto ko maging ganyan. Kaya nung pumasok ko ng med school, nung graduate from med school, gusto ko siyang balikan to thank her. But she died of brain tumor. So parang hindi ko na siya nabalikan. Ayman. Ako, when I was growing up, my parents would buy doctors na toys. And when I grew up, what do I want to be? I want to be a doctor. Ganon. Yun na yung sagot mo. Nung college na ako, tapos parang yun na din yung path na tumatak sa isip ko. Pero, pag may nagtatanong sa akin na, Ayman, why did you decide to push through with med school? Parang tuloy-tuloy yung baon. Ano yan parang escaping adulthood. Pero, wala pang doctor na family, except yung first cousin ko na mas nauna sa akin, si Kuya Al Orto. Hello, Kuya Al. Hello, Kuya Al. Sige. Kung makikita natin, yung mga reasons natin din, kundi man idealistic, very light. Oo, Parang, classmates natin. Talagang alam na nila yung gusto nila na specialty. Alam na nila yung ginagawa nila. May guidance na. Ikaw, may guidance ka. Siyempre, may mentor to your parents. So, ingit ako dun sa part na yun. kasi katulad mo, baby girl, you were exposed sa parents mo na who were doctors. Kasi ko naman, Ayman, gusto ko lang ng baon, tuloy-tuloy lang yung baon. Ako naman, dahil parang gusto ko maging katulad ng pediatrician. Pero, entering med school is a different... Oh, wow. I mean, parang, oh my gosh, parang eto pala yun. Can I share something? Sige. Entering med school. Di ba in med, there was a primer. So, Orientation. What to expect, what not to expect, how to deal with it. Lo and behold, ang nag-primer for us is this one and this one. So they were so funny, as in super funny. I was listening as, oh my God, is this med? Wow, it's very fun. I made the right decision because we were all laughing. You guys were selling it so well. But actually, we were just sugarcoating it lang. We just made it fun for you guys na talagang
ganun yung maging mindset nyo first year pa lang kayo. Oo. So, kasi baka hindi nila alam, mga subscribers, first year kami ni Claro, kinuha kami mag-host ng isang event sa med school. Mhm. Tapos, right after nun, kinukuha na kami mag-host ng Ah. halos lahat ng event. Events. Tapos yun sa primer nga, yun yung parang orientation for the freshmen. Kami na yung kinukuha. So parang, Ano talaga, their chemistry was like up there talaga. Grabe ang Pero ganda. alam mo, honestly, ang reason din, kinukuha ko yung ganung opportunity kasi parang escape mo na Oh, pinaka hardship ng med school. So, speaking of, let's share about the hardships. Hardships. During our time, we were problem-based na. So, sa problem-based learning, they would just give you the outline, overview, may content discussion, pero marami kaming study period. Magbabasa ka talaga. So, walang spoon-feeding yun. You will read on your own. Pero may mga groupings kayo wherein you will collaborate with other students. What you have read. What you have right? read. Oo. And every week, we have an exam, like a long exam. Every Monday. Starting Friday, hindi nyo na kami makausap yan. Oo. Kasi nagre-review na kami. Yun yung hardships. Meron kasabihan nung dati, yung med school. Ewan ko naalala nyo to. Oh. May mga pamahiin at that time. Ako, hindi ako nag-aaral sa bahay. Hindi ako nag-aaral sa bahay kasi masyado akong komportable. Yung papa ko nga, ba't di ka nag-aaral sa bahay? Parang naka-insulto naman, hindi ka komportable. Hindi ako komportable sa bahay. Sobrang komportable ko sa bahay. Hindi ako makaaral. What I do, what most of us do, we study sa Starbucks. coffee shop, coffee shop. I'm sorry, I said it. Starbucks, Dunkin'. Dunkin' Donuts, Donuts, Seattle, si SBC, Bank Bank Coffee, Coffee, yung sa Tomas Mas Morato, Morato, ganyan. sa UCC, MCC, pag may pera ka. may pera. May kasabihan pa na parang, huwag ka mag-aral sa ganitong branch ng Starbucks kasi mababa ang passing rate dyan. Alam niyo kung saan subscribers, kung saan ang mataas ang passing rate? Saan nga? Starbucks Matalino. Sorry ako. Very solid there. Yung time namin. Namin yon. Tapos malalaman mo kung sinong Starbucks 24 hours. Alam mo na. Sinong 24 hours. Parang the latest was 4. Kasi hindi pa uso yung 24 hours. Ngayon, 24. Pero Pero natanggal may 12 Kapag may hanggang 12 lang. Tapos, naalala ko noon, kasi I cannot bring all of my books. Yeah? Kasi ang bigat nila, di ba? So, ang nangyari tuloy, pipilasin ko ngayon yung pages. No way. Totoo. Ako, chapter 5 to 10. Oo. Pipilasin ko yung chapter 5 to 10. That's so expensive. Totoo, pero kasi I cannot bring the whole volumes. Parang, marami kang kailangan kasing dalhin. So, ang hirap nun. Tapos, yung mga naalala ko ng mga hardships. The hardships. We had to give up a lot of things. Kasi, come Friday, you will wait for all the transcripts. Sample exams. Sample exams. That's Friday. So, Saturdays are no social life. Our social life was seeing each other. But when we were at coffee shops, guys, we did not talk to each other Wala. until lunchtime. Pagkakain na. Tapos, pag nag-usap-usap na kayo, tapos nagpakaintuan na kayo ng mga nanareview nyo, matataranta ka na. May na-memorize na si Claro. Ako, may na-memorize na rin. Tapos magugulat ang teacher na, memorize mo na. Alam mo, may naalala ko nun. Exam natin ng Monday. So, Sunday, puspusan na yan. Exam namin is 8 o'clock in the morning. Yes. Okay. Alas 4, alas 3, gising pa yan. Oo. Di, alas 5 na. Shit, hindi Sabi ko, nagising. Ito, yun na nga. Tapos parang, dali, edit muna ako ganyan. So, pagising ko, 7:30 ng umaga. Wala akong door nun. So, jeep. No way. So, parang pagising ko, siya 7:30 na. So, walang ligo-ligo, walang palit ng brief. Parang Walang- pagkaahon mo siya. Suot ng uniform, ganyan. Pero kasi, nabibis ako, sabi ko, masakit ako yung jeep. Bababa ako, sakit. Tapos, pagtingin ko 7:40, nagsabi ko, alam mo, bumalik na lang ako ng kama. Umiyak na lang ako. Parang, umiyak na lang ako. Pero we need kasi to sleep to consolidate what we study. And grabe yung tulog natin. Parang ang kapal na ng face mo pag natulog ka ng 6 hours. Ano yung mga ginagawa niyo? May mga distressors kayo at that time? Before the exam, I would remember with the guys, magtitinginan kami. Pag medyo stressed, tapos there's nothing's coming in anymore. And then it's Sunday, mga 10 p.m. Ano? One round? Oo. Tapos, one Tapos, round? sa batch namin, ang daming mga taga-UPLB. Ang lalakas uminom ng mga taga-UPLB, may isang Monday no, na after the exam, wala na kaming gagawin. Mm-hmm. So, ang ginawa namin, punta kami UPLB.
No way. Oh. So, nag-inuman sa UPLB. Like, we go places just to On a Monday kasi. On a Monday. Kasi we're done. Correct. Done for the... Correct. We're done with the exam. Ito, iyakan na yan kung tingin mo babagsak ka, iyakan na din nun. Iinom mo na lang with drinks. Oo, totoo. Tatanong, tahimik ka lang doon, tapos naririnig mo sila yung mga sagot nila, iba sa'yo. Iyak ka talaga. Tapos hindi mo naaral yung sideless. Pero ako, I would bring anything red. As in, Monday, I start with red Sa bag. board exam ko lang yun. Ako hindi. Monday, my bag was red. Speaking of board exam, Mga subscribers, napaka-memorable na board exam ko. Sobra. As in, lahat ng kamalasan talaga naman. Kwento mo. Okay, so first, kasi pinagdadala kayo ng mga plastic envelope noon, tapos parang stamps dun sa loob, na kailangan mo i-submit, tapos di ba pencil, ganyan. Tapos ako, sa sobrang kong parang taranta na wala akong plastic envelope. As in, lahat wala. May pamahiin kasi, guys, na kapag ka mag-e-exam ka, ang swerte mong color red. Red daw na underwear. pulang polo, pulang bra. Oh my God, the guys. Parang The guys, So, red. Ngayon, swerte daw yung empanada na red ribbon. Shout out to Red Ribbon. Red ribbon. So, dapat Red Ribbon, Red empanada. Papaunin or kakainin mo on the day of your exam. Mama, bilang mo na red ribbon na empanada kasi yun daw yung The para night before, makapasa o ganyan. Tapos sabi niya, anak, binila na kita na empanada nandun sa sa magkakita ko. Gold din Sama. Diba? Na-OA-han sa akin yung pamilya ko na ba't ako kailangan umiyak sa Goldilocks na empanada. So na sige, go for the gold na lang tayo. Sige. Oo, ganyan. Di sige, pumasok na ako. Ngayon, may co-intern ako nakasama ko kung saan ako na building na na-assign. Tapos, nag-uusap kami about dun sa exam. So, nag-exam na kami first subject. So, palabas na kami dun sa may exam room namin. Papunta dun sa 7-Eleven. Kasi nga, break na. Tapos, may taong grasa. May taong grasa na babae. Nagsasalita siya dito sa side na to. Tapos sumisigaw siya. Diba? Hindi ko wala kasi ang pake. Kasi parang preoccupied ako dun sa exam. Tapos sumisigawan niya ako. Tapos hindi naman ako takot dati sa taong grasa. Tapos bigla na lang sinampan ako. Amoy patay na dagal mo kamay. Tapos gumuhit. Maglibag ako dito na apat. Tapos talaga may gamot dito. Tapos pagkasama yun, nagulat ako. Tumakbo ako, hinabol ako. Mapunta sa akin. Tapos pagpasok ko doon, gagi, ginanong-ganon pa yung mga salamin. Oh my God, grabe. Talaga. Tapos sinisigawan niya ako talaga sa loob. So galit na galit siya. Yung kape, hindi mo na nakuha. Bumili pa din kami. Pero natakot na ako kasi hindi na ako makalabas. Tapos yung next nagpapahati, diba kasi ilang araw yun, diba parang weekends madami. Tapos grabe parang pinapasilip ko pa sa papa ko. Mama, nandiyan ba yung taong grasa? Dala na ako ng baon. Hindi na ako lalabas ng Sabi ko, hindi na ako lalabas So, napaka no? Ang busy ng umaga mo. Oo. Sa lahat naman ng araw, Lord. So, ang ending, nabasa ka, hindi. So, ang ending, naglagay ako intimidad. Pero, ang lagi ko lang naman pulot doon sa nangyari sa akin, no? Lagi lang naman yung utak mo lang din yung kalaban mo. Kasi kaya na-depressed din ako. Sa totoo, masakit yung failure. Yeah. I was embarrassed. Parang yung utak mo lang talaga yung kalaban mo na hindi ka naman nila titinginin na kahit malaman nga nila ngayon na parang ganun yung nangyari sa akin. Pero ito yung pinaka nakakagago din. Pinost ko yun sa Facebook, no? Ang laging tanong sa akin, ba't daw ako sinampal? Ba't ka sinampal? Gago, ganon. Parang, kasi yung ignoring her, gamit to the other person. Pero etong med school life, talagang patigasan talaga ng sikmura. Mindset. Di naman sa patalinuhan yan eh. Correct. Oo. No. Yes, I think from year 1 to 3 to internship to taking the boards is a test of character. Test of character. So talaga, Test of- hindi ubra kung half-hearted ka rin talaga Yeah. within your lalo ng internship. Oh, wow. Oo. But internship is something that you very much enjoyed, but you do not want to do it again. Totoo. Never. Isang naalala ko niya ng internship outside rotation. Hindi ko na mabagitay ko ng hospital yan.
bilang ikaw ang pinakamababang nilalang, Lowest of the low. utusan, Yeah. duty ka that time, ikaw din mamumroblema kung anong kakainin niyo for the day. Yung tinatawag namin food monitor. At that time, ako yung food monitor. Sino food monitor? Sabi ng resident. Sino food mo? Ay, doktora, ako po food monitor. Saan tayo kakain? Saan mo gusto kumain, Dok? Saan mo Ganyan gusto yung kumain? Gusto ko sa Chowking. Gusto ko ng Chow Fan. Chow Fan. Dok, ikaw? So, akala mo Chowking din? Hindi. Gusto niya sa McDo. Dok, ikaw, saan mo gusto? Gusto ko KFC. Ganyan. So kung 20 kayong duty, kasama ang residente at interns, ikaw ang problema. Wala pang grab food. Wala. So ikaw ang tatawag, ikaw ang mag-aabono, ikaw ang problema kung paano mo babayaran, paano mo susuklian, paano mo i-distribute. Oo. Ngayon, pag singilan na, minsan hindi ka pa babayaran. Para ka na libre. So may isang hospital na ganyan. Pero at that time, merong dietary. Sa dietary, libre yun. Pero, pupunta ka sa dietary, didiskarte ka ng styro. Oo. Tsaka Nadala ka sa sarili mo. Sariling styro. Sino pong kakain sa dietary? Ay, ako, kakain ako sa dietary. So, bibilangin mo yan, ilan nakakain sa dietary. Kung 10 sila, Dapat makadiskarte ka ng 10 styro tsaka yung things. oo. 5 o'clock ng hapon, dapat na ibaba mo ng styro To the diet. sa dietary. diet. Alala ko nun, yung dietary pati, Malayo. malayo, nasa basement. Diba? Handa Oo. mo sa madilim. Tapos, sa 4th floor kami. At bilang intern, hindi ka pwede mag-elevator. Kasi alala ko pa nun, yung dietary malapit sa morgue. Doon sa dietary, may malaki silang lutuan doon. So parang yung tao yata yung parang tao yata yung niluluto doon sa ano. Ganyan. Anyway, so ang pagkain sa dietary, usually may sabaw tsaka may dry. So, kadalasan yan, munggo tsaka galunggong. Okay. So, kung 10 packs yan ng munggo at galunggong, paano mo ngayon dadalhin yung mga styro sa 4th floor na hindi ka mag-elevator? Kasi hindi ka papasakay ng elevator. So, aakyat ka ngayon ng 4th floor, dala-dala mo. So, hindi mo madadaling 10. So, batch-batch mo dadalhin yun. So, tigalawa kung nang kaya mo dadalhin. Tapos, iwasan mo kasi sabaw yun. So, baka matapunan ka, ganyan. So, alam mo, parang, sabi ko, shucks, kailangan didiskartehan ko na next time kung paano ko dadalhin yung munggo. Yung ulam papuntang 4th floor. So, ang ginawa ko, nung next food monitoring ko, nagdala ko ng balikbayan box. Malaking kahon. Dala ko ng malaking kahon. Tapos, nung time na nakukunin ko na, dala-dala ko yung kahon. As in, umakit ako ng stairs. Nasubok talaga yung pagkalalaki ko na talaga, umakit ako ng stairs. Dala-dala ko yung malaking kahon na puro sabaw at saka galunggong, ganyan. Kasi pag natapon yun, walang kakainin yung mga residente. Mga ganyan. So, parang, Kasi dadagdag ko doon, dalawa yung rules na pinakapangit eh. Food monitor tsaka yung lab rat. Subscribers, pag laboratory rat ka, ikaw tagadala ng specimen. Ikaw lang lalabas kasi nga, nasa loob ng operating room, delivery room, ganyan. So, ikaw lang ang pwedeng lumabas, saka yung food monitor. Kayong dalawa lang. Pero, hindi yun isahang bulto lang. Bawat may mga anak, may placentang ipapadala, may kukunan ng dugo, lahat. Yun. So, kung ano yung dinadaanan ng food monitor, yung morgue, madilim na yun, yung ano na yun, dun dinadaan yung lab rat. Tapos may dala-dala ka din na toolbox. Tackle box. Oo, tackle box. Na nandun lahat ng mga test tubes, tourniquet mo, yung mga syringe mo na pang kuha-kuha. gumagamit. Oo, tapos yun, akyat panaog ka din. Tapos yun, ang tawag doon, lab rat, laboratory rat. Bukod pa doon yung outside rotation na yan, ang duty dyan, 36 hours. Yung 24 hours mo, nakakulong ka dun sa loob. Yung the next na 8 hours mo, nandun ka sa labas sa ward. Gumagawa ka ng discharge summary sa ward. Nagsusulat ka ng discharge summary. Grabe. Ginagapang mo na talaga. Tapos kahit ayaw matulog, talagang minsan yung sulat mo talaga magagano na lang sa sobra talagang pagod mo. As in, grabe talaga yun. Hindi ko sasabihin yung hospital, pero yung rotation na yun, OB rotation kasi. So, nagpapaanak ka dun. Yung amoy mo nun, amoy Lokia na, amoy ano ka na nun, amoy lahat. Bad experience. Lahat ng body fluids talaga nasa, kumapit na sa'yo, pero wala ka nang pakialam, kahit ang dumi mo, talagang iraraos mo na lang talaga yung duty mo, tapos uuwi ka na lang ng paguran, ganon. So, since ikaw yung lab rat, ikaw yung makakalabas, ikaw yung uutusan nila Correct. ng bili mo naman kami ng ano. Bilan mo naman ako ng ganyan. Oy, pa-load naman ako. Ganyan. So, ikaw ba yung lab rat?
Opo, Doc, ako po labra. Bilan mo nga ako ng Piatos. Ay, hindi, bilan mo ako ng VCAT, tsaka ng Coke Line. So, ako naman paloadan mo ako ng ng 50 pesos, ganyan. Isa naman. So, nilista mo lahat yun. So, lumabas na ako. Pagdating ko sa labas, walang Coke Line. Oo. So, binili ko, Regular. binili ko Sprite. Tapos pagbalik ko ng Doc, wala kasing Coke Line. Sprite po kasi yung binili ko sa'yo. Di ba sabi ko sa'yo Coke Line? Punta ka sa kabilang ospital, bili ka ng No Coke way. Light. Oo. So, pumunta ako ng kabilang ospital para bumili ng Coke I Light. think we went to the same, Ako, iba sa ospital yung sa akin. Mas grabe din. Nagpabili sa amin ng fresh milk, tapos nagpakuha ng laundry. No way, laundry. Oo. Personal errands na yan eh. Ako, she has to do a report, yung M&M ba yun? Oo. Mortality, di ba? So, she's gonna preside. So, di ba, if you are the resident who's gonna preside, dapat ready mo na yung everything. She did not prepare the papers. Everyone should have a folder, right? Wala pa siya. So, she told me, ikaw ba labrat? Tapos she go, opo. Tapos sabi niya, i-photocopy mo to for everyone, pati yung mga consultants. So, I had to go down. I had to go down for the photocopier. And then when I went there, walang toner. I went up. Tapos sabi ko, ma'am, wala po kasing toner dito sa photocopier sa babae. Tapos sabi, ikaw mo ng paraan. Alam mo, I cried. I cried so hard. I called my mom. Such a bitch, no? No, I called my mom. So, I was walking, tapos yung clinic niya nandun sa other side. So, sabi ko, I'm gonna use your photocopier. I need to do this because she's asked me to do that. This is not supposed to be my job. That's while I was crying, the great ganon, he saw me crying. Tapos nagpanic. Why are you crying? Because, sir, this resident was asking me to do this. It's not supposed to be my job. And then I'm doing it. Tapos sabi niya, sige, don't cry na. How are you gonna do it? Sabi niya, I'm gonna go to my mom. Tapos, umiyak na ako. Nagawa na ng paraan ng mga staff ni mom. Tapos, nakabalik na. The next day, pinatawag lahat ng intern. We were asked to sit down. Do you have any problems with the outside? Tapos sabi, syempre, alam na nila. Oo. Anak ng Diyos. Oo. Anak ng doktor, anak ng Diyos. Yeah. Anak ng Diyos. Ito ikaw ba labrat? Hindi ka nga ng contrast ng CT scan? Oo. Dok, saan po ko bibili ng contrast ng CT scan? Hindi ko rin alam eh. Paano? Pero, ito this is not to expose No, it's not. We're just sharing experiences. So, minsan kasi, parang pinagtitripan ka lang kung ano, or ano Kasi ba. you're lowest of the low. Oo. Kaya, Siguro hindi ka nila gusto masyado. Tapos, or it was done to them also. Oo. So it's like a rite of passage, I guess. So, ito mga ganitong stories, Bring it down. siguro magugulat sila na parang, bakit may mga ganito? Napaka-inhumane naman pala ng parang ganyan. Pero kasi, alam mo, looking back ngayong nagpa-practice na ako, I tend to be resourceful. Mm-hmm. You tend to be madiskarte. Yes. and also, you're able to adapt agad sa mga ganyan na very stressful na situation. Yes. So, And you ganyan. won't feel like you're gonna give up. You're gonna do something about it. Sorry kung may connection. Somebody will help you. Pero, madiskarte talaga dapat. Kasi, May mga things talaga na ginagawa na minsan hindi na related sa concerning a patient. Pero kasi parang you will, It will mold you. it And will also, mold you. add up to your competencies. Yung soft skills mo. Gano'n. Actually, yes. Saka hindi naman lahat ng internship that bad, guys. Oh, yes. Masaya Kung they were bad, there were also, grabe yung good times. yung inuman doon. Grabe rin yung good kung good. Great kung even. good. Kasi may duty kami every 3. Ang tawag doon, pre-duty yon. Oh. Tapos duty ka sa second. Sa third, from duty ka na. So yung pre,
yan, ganda-gandahan ka sa pre-duty mo. Office hours lang to. 7 to 5 or 8 to 5, depende sa rotation mo. So, makakapag-makeup ka dyan, plancha-plancha ka ng buhok, ganyan. Yung duty mo, yan, ka na niya, pusot-pusot ka na, mag-headband ka na dyan, damihan mo yung Hindi ka na. Maglagay ka ng skyflakes, maglagay ka ng maraming kapalag mo yung deodorant ko. So, how many hours? 36 hours. 8 a.m., 5 p.m. kinabukasan. Diyan yung mga panahon na mamimili ka ba na ikakain mo pa ba o itutulog mo na lang. Yan. Tsaka dyan talaga yung isusuot mo yung sapatos mo na masarap sa paa dyan. Because you will get to learn how to sleep anywhere. 15-minute power nap. Tapos meron kami dyan, may lungga. Meron kami tinatawag na lungga. Yung lungga na yun, parang yun yung quarters namin. Yung call Room yun. Pero maliit lang yun. Tapos tabi-tabi kaming lahat. So pag natulog kami, pag gumalaw yung isa, gagalaw lahat. Tsaka kunyari, pag meron kang kasamang mabaho yung paa, titiisin mo yun. Wala. Gagalaw ka lang. Pero dito yung paa niya, gagawin mo na yung ulo mo. Kung nagawin pa, gagawin mo na. Pero makakatulog ka sa pagod. Because sleep is life. Masarap naman yung tulog. Mabangon lang yung paa. Pero chance na yun. Pag from duty naman, Anong ito na ginagawa natin pag from duty, ito na, no? So, last pag ka na. But, for some reason, ang dami kong energy. Pagka uwian na, labasan na no? ng energy niya. Nako. Actually, mas gusto kong uminom or mas gusto kong umalis kapag from duty rather than pre-duty. Baka kung mapapansin niyo yung mga doctors na kilala niyo ang lalakas uminom, alam niyo kung Yun. bakit. Kasi yun na lang yung outlet namin Pre-duty, inom ka. Kasi duty ka na kinabukasan. Tapos from duty, inom ka kasi pagod ka nga. Pag duty, Pag duty ka, alam mo, di ka pa iinom. Alam mo di ka iinom. pero Pag kinuha ka ng consultant mo, tapos dito. Tumagay ka, tatagayan ka siya, tatanggi ka, hindi. Ano yan sige, ano lang yan. Papasok dyan yung talagang makikisama ka. Makikisama ka. diba, lahat. Pag sinabi sa'yo magtimpla ka ng kape, magtimpla ka ng kape. Pag sinabi sa'yo maghugas ka ng pinggan, maghugas ka. Totoo, it happens. No? Pinagsilipis ako ng aircon sa Diyos ko talaga. Nagbaklas ka ng aircon, ganyan? Babaklasin ko na, tapos tinawag ako ng consultant na, oo, kasi hindi. Kasi yung resident yung nag-utang. But it was fun, lalo na yung from, no? We will go out, pero one times, I was supposed to go out. I was all dressed, As in, bihis na, give it na. My God, I woke up at 2 a.m. Ang dami ng calls, tulog na. Alam ko yun. Okay. Again, this is not to dishearten yung mga gustong mag-med school. Hindi ito to degrade the medical curriculum. But kasi academics is only a part and parcel of medical school no? Kasi yung test of character na tinatawag, talagang may halong dyan socio-anthropological, cultural, political, ganyan na you also have to brace yourself and to get even with those terms Kaya, But do you guys remember what you said nung primer? You don't remember? Sabi nyo sa amin, guys, med school is fun. You just have to know to work hard and play harder. There should be work and play. Correct. Not only work. Kasi, if you're so focused, you're gonna get burned out. Doon yung mga nag-quit. Diba? Yung mga matatalino, kulang din talaga na social, na EQ. Mahirap Mahihirapan. Totoo lang marami ako na-witness na alam kong matatalino sila na bookish talaga sila. Pero marami din hindi tumuloy. Yes. Oo. I know you're talking. Yeah. Marami. Ang dami nila. Yung personality ko sa totoo lang, ang daming nagugulat na paano daw ako naging doktor. Parang puro lang ako kalokohan. Pero di ba, if you reflect, how did we do it? How did we do it? Oh my goodness. Tapos meron akong groupmate na ganyan, na napanghinaan ng loob during residency na hindi na tumuloy. Tapos wala na, hindi na nag-doctor yun. I think, one of the things that you should
remember, you should do it for yourself. Correct. Not for your parents, not by peer pressure. Like me, because everybody thinks, because your mom and dad are doctors, you're gonna be a doctor. No, I wanted to do it for myself. And also, don't compare. Yeah, because it is never a race. Correct. It is not a race. At the end of everything, kailangan mo din i-prepare ang sarili mo na, a time will come that I will face patients. Mm-hmm. And there will come a time na I will be at the front seat between a helpless patient and the relatives. Ikaw ang nasa gitna. Mm-hmm. You are at the front seat of the hardship of the patient. Kaya academic-wise, I'm not saying that don't start. Mag-aaral pa rin Oo. talaga. Kasi Yeah. that is your basic foundation. That is, What out of the question yun, kailangan mo talaga mag-aral. Actually, sabi ko nga, siguro kung ganito ko mag-aral ng college, ko siguro summa cum laude na ako. Kasi talagang magbabago talaga ang ang habits mo. So, pero kasi, apart from studying the cases of your patient, but dealing the dynamics, the emotions, the psychology, at the same time, yung handling the situation. Mm-hmm. your grace and yung finesse mo ng pag-handle ng situation and also yung different approaches to bawat pasyente. Yes. Kasi iba-iba na Mm. you don't have parang big ako. And I think yun yung privilege natin as doctors, no? The patient can bear it out. At the same time, it's a privilege, but also a responsibility. O, di parang Miss Universe lang. Oo. It's an honor and a privilege, ganyan, no? It's true. But it's true. And one more thing, we have to remember as doctors, we are the service people. We have to do acts of service. Mm. Diba? With that, there should be, I always say this to everybody, there should be compassion. Because if you're not compassionate, if you do not feel whatever it is they're going through, nothing. Totoo You'll yan. be unkind, you'll be intolerant, you'll misunderstand them. Let's wrap it up. How did your med school experience make you who you are right now? Like what you said, all the hardships and all the fun times, it makes you, kasi ang kulang ngayon yung adversity quotient, yung they give up easily. AQ. Yeah, AQ. They give up easily with the littlest inconveniences, littlest struggles. Diba, teaching hospital, you get to expose to a lot of patients, paying and non-paying. Get to be exposed with a lot of personalities, not only the patient, but with the consultants. You learn how to deal with them. And there are some points that you will adapt and then hone to your advantage. So everything from the med school to the internship to how we're gonna get our licenses, I say it made me stronger, and I hope it made my parents proud. Of Kasi course. that's the if I could be half of what they achieved, I'm good. I'm good. Or more. Or more. But yeah. Ikaw, Ayman. Ako, sa totoo, syempre, nag-add up talaga siya ng confidence talaga. Sa una na, yun, syempre, doktor ka. Kinatak ko sa sarili ko na hindi ko siya parang ipagmamayabang. Tapos, ang ginawa ko para ma-shape up talaga ako na maging part talaga siya ng personality ko. In-inculcate ko doon sa pagiging MD ko, yung mga talents ko, ganun, or yung alam kong magaling din ako. Kunyari, yung yung sense of humor mo, gagamitin mo sa pakikipag-rapport mo sa patients, Mhm. like, para i-lighten up yung situation. Kapag, kunyari, You're yung good with nung COVID, hindi ko makakalimutan to, meron akong patient na cancer patient siya, tapos for radiation therapy siya. So, kailangan siyang i-hatid by ambulance, tapos kailangan ko siya samahan. Gumawa ako ng card, tapos nag-lettering ako doon, ganyan na sa third session na siya, gano'n na congratulations, gano'n. So, yung mga sa simpleng bagay na, yun yung nag-shape up sa akin na I learned how to incorporate my siguro talents ko, gano'n na how to make my patients happy or how to communicate na mas effectively with my patients or the relative of the patients, gano'n. So, yun naman yung akin na ginawa ko. So yun. So yeah, for those who wants to become doctors, go for it. Push It's very them. fulfilling. Although we will not promise that it will be a smooth Easy. sailing one. So okay. So I hope that that was a very
productive and Yeah, that was see, very serious. No, we appreciate you. Yeah. And meron akong pag pinauso, gagawa kami ng rounds. So ito, mag-rounds kami ng lahat ng mga subscribers namin na sumuport sa amin. Ang tawag namin dito, merry-go-round. Ito, itong mga taong i-merry-go-rounds namin ngayon, ay ito yung mga nag-support sa amin for episodes 1 and 2. Yeah, mga nag-comment, ganyan, mga nagbigay ng suggestions. Yeah. So, unahin ko na. Ako na muna magbabasa. Si Charlie Viri, thank you. Thank you. Si Roy Antonio, yung Thank you so much. Si John Nepomuceno, tsaka si Maan. Thank you dun sa logo namin. Si Ma'am Weng Globio, Francis Chu, si Dr. Jean Henaro Angkao. Hello. Carme Bunyi, hi. Tapos si Ronald Alan Cruz. Yung suggestion mo next time. Dr. G. Legaspi, thank you. Dr. Aika Lasak, ay, Doodles, I read your comments. Yes. Very passionate kasi with all the topics. And she would reply eh. Ma'am Chicks, Doc Chicks Alvarez, thank you for being our There's a subscriber. Ma'am, what's this? Cecil Mata. Dr. Alvin Layog, Oh, suggest na summer. magre-release kami ng mga baso, tasa, lanyard, ganyan. Dr. Amity Kasurao, dahil dyan meron kami pa-fans sa iyo. Pakisupport Value Med Pharmacy sa may San Juan, La Union. Yes. Isa sa mga reliable nating butika sa San Juan, La Union. Dr. Ian Ben. Belated happy Okay, birthday. next. Dr. PJ Polciano, Ben. Hello. Mr. Guzman, Dr. Jenho Colada. Dr. Marion Cue, Dr. Meme. Punong Bayan, Dr. Meme. Right? Ryan Manaba, Siya kasi, si Aline Malitsi. si Aline Malizia. Posting the Baraka Boss, they keep on liking. And to my cousin, Maria Paula Barreto, ng New Zealand. Dr. Hannah Pine, Dr. Katla Nusa, Skin Dermatology, Metro Skin. Annalyn Grace, may classmate nung high school, Joros Giyang Hernandez, Sir Rex Pilarta, Dr. Helen Dr. G, Helen Claire Taiko, Dr. Yen Cheng, Dr. Ervin Cheng, hello, Dr. Arch, Arch na. Dr. Christine Pasqua, Dr. Butch Berenguela, Dr. Sugar Villavicencio, Dr. Charm Yabut, and si Lovely. Cousin for all the suggestions there. And si Justin Pizarro. And my cousin. And to my cousin, Dr. Ralph Rafael from Legazpi, Miss A. Bautista, hello, and Paulo Rado, and Teta News. Janice Origami Flowers, thank you for always sharing our video. And as for my high school friends who just texted earlier, hi to Shell, to Chewy, and to Joyce, and Thank to you sa mga Hobbs. kapatid namin, Jen. Thank you sa kayo ni Krista. Thank you sa And pag-answer. Honey for Thank you for the Ayan, parang noon time show na po nang parang naghahabol tayo ng gumagalaw mga ben. Okay, so anyway, may mga susunod pa naman tayong episode. Basta ang nandito, if you want any shout out or collab or request, no, just PM it and we will read it. So this is our 4th episode of After Scrubs. Again, my name is Claro. My name is Alma. And I'm Anne. And this is After Scrubs. Thanks, guys! Siningit yun ng lahat ng mga tao. Masyado. Masyado. Mga taga-America. Ah!